Ito. Sabi dito, tinawag na inconsistent ng palasyo ang mga salaysay ni dating ako Bicol Representative Saldico. Yan. Si Yusek Claire na may sabi nito ha. Oo. So, ayon sa Palace Press Officer and PC Undersecretary Claire Castro, mas nakakabuti na tapusin na Nico ang lahat ng kanyang mga pahayag. Paano natapusin Yusek Claire? Eh di ba binablockmail nga yan si PBBM na wag daw cancelayin yung passport kung hindi daw gagawa pa rin ng maraming video. O, may balikan natin mamaya yan ha. So sabi pa dito, sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumakasabay ang kanyang pagbabago ng kwento. Pagbabago ng hairstyle sa video, nagdagan ni Castro. O, di ba? So, kasi alam niyo mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko eh. Kapag ang kwento nga po ay putol-putol, di ba? Pwede po kasing baguhin yung narrative nung nagkakwento. Depende po ito kung paano tatanggapin ng taong bayan. Kasi for example, no, kung totoo talaga yung sinasabi ni Saldico, ibabagsak niya lahat yan, isang bagsakan, sasabihin niya lahat yan. O, di ba? Kung ako si Saldico, ha? O, ako si Saldico. O, basta alam ko ang sinasabi ko totoo. Sasabihin ko lahat yan. Isang bagsakan. Pero with evidence, ha? With evidence. Pero mga kababayan, pag ganyan, yung utay-utay, ibig sabihin nun, gusto niya mag-adjust ng narrative. Depende kung paano natin ito tatanggapin. Oh, ayun ang pangit kapag kapag utay-utay pa yung pagbibigay ng kwento. Parang teleserye po 'yan. Pag mababa po yung survey, pag mababa po yung rating, di ba gagawa ng bagong pakulo? Ganun. Di ba? Parang teleserye lang po 'yan eh. Oh. So ngayon, tingnan niyo 'to ha. Okay, sino ba 'yun? Ito. Sumasabay ang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng kanyang hairstyle. Kaso ano ba problema sa hairstyle? Ano ba problema sa hairstyle? Tingnan natin ano ba sinasabi ni Claire Castro dito? Oh. Claire Castro. Mas tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Okay, so ngayon, tingnan niyo ito na. Okay. Alam niyo mga babayan, no, ang malupit dito, no, yung ginagawa nga po ni Saldico na yan, ito po yung ginagamit niya para i-blackmail si Presidente. Kapal nga ng mukha ng gago no, tingnan niyo to ha. Abogado pa mismo ni Saldico may sabi. Tingnan niyo dito, sabi ni PBBM. Saan na ba yun? Ito. Babanggit sa inyo, hinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ayan ha. So binablackmail po si PBBM. Gamit po yung AI video. AI video to. So ngayon alam niyo mga kababayan, anong sabi ni Presidente Bongbong Marcos? Ang kumakausap daw po sa kanya, abogado ni Saldico. Kilala niyo ba yung abogado ni Saldico? Kilala niyo ba kung sino? Ha? Yung abogado po ni Saldico, mga kababayan, abogado po ni Gloria. Si Roy Rondain. Siya yun. Naalala niyo yung mayroong kaso si Iggy Arroyo sa CARP? No, matagal na yun eh. 2007 ata yun. Yung nakalusot si Iggy Arroyo doon sa CARP na nakaso. Si Roy Rondain po yung abogado nun. So
So ano yung gusto kong sabihin dito, mga kababayan, hanggang ngayon, nandyan pa rin po yung bakas ni Gloria, yung putang inang bansot na yan, no? Tingnan nyo ako naniniwala po ako na sa planong pagbabagsak po kay PBBM, andyan po yung bakas ni Gloria. Unang-una mga kababayan, ito na nga si Roy Rondain. Family lawyer po yan ng mga Arroyo. Oo. Pangalawa, andyan po si Mike Defensor. Si Mike Defensor po mga kababayan, dating chief of staff nga po ni Gloria, dating HUDDC ba yun? Oo. Sa housing, appointee po siya ni Gloria na ngayon isa po sa mga propaganda laban kay PBBM. So dyan, andyan po yung bakas ni Gloria. At handaan din po natin mga kababayan, no, na ang unang-una po talagang dahilan kung bakit nagkagulo tayo, yung ginawa ni Gloria na kudeta laban kay Martin Romualdez noong 2023. Ahas yung buwakan ng inang yan. Okay lang sana kung magandang ginawa yun sa Pilipinas eh. Tandaan po natin napapaligsahan po sila ni Digong sa pinaka-worst na presidente sa history ng Pilipinas. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kababoy itong si Gloria Macapagal Arroyo. Walang yan to. Tingnan niyo nung una, no? Nagkatiwalaan po yun ni Presidente Bongbong Marcos. Kapag meron pong state visit sa ibang bansa, kasama yan lagi si Gloria. Pero eventually, tinanggal niya rin. No, kasi nga, bantay sa lakay nga yan. Di ba? Maka Duterte po talaga yan si Gloria. Bakit naging Maka Duterte? Tandaan natin mga streetwise tuloy. Tandaan natin mga kababayan, no? Na yung mga kaso po sinampani ni Pinoy kay Gloria, lahat po yan abuswelto ng panahon ni Digong. You get the pattern? Nakuha niyo yung point natin? Di ba? So by the way, mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko eh. Ano ba tayo? Ito po yung bagong pasabog ngayon ni Saldico. Bagong pasabog ni Saldico. Yan. Ito, yan no. Sabi ni Saldico, tuloy po ang aking fake news. Tuloy po ang aking nabanggit sa aking video. Narito po ang ipinadala kong sulat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong February 2025. Kasi sabi nga po ni Saldico, dahil nga raw po sa kaguluhan, sa mga insertion nga daw po, sinulatan niya raw po si PBBM. Puta, gagawa na nga ng sulat na ebidensya, wala pang date. Puta, kahit ako, kaya kong gawin yan eh. Walang date yung kailan ginawa yung sulat. So, paano yan? Paano naging ebidensya yan, Saldico? Saan naman to? Bobo lang maniniwala dito, mga... Bobo lang maniniwala dito. Alam mo yan, no? Meron ako ebidensya dito, dokumento. Sumulat ako kay PBBM. Sabi niya ganun. Tapos, walang date. Kahit ako, kaya kong gawin yan anytime. Paano mo to sinulat? Ito puta. Tanga-tanga nito. Paano mo to sinulat? Paano mo to pinadala kay Presidente? Ano ba yan? Parang snail mail ba to? Snail mail? Pill post? O email? Kasi kung email to mga kababayan, dapat yung pinakita mo yung email mismo. Di ba? Nakuha niyo yung point. Kung ito po ay snail mail, for example, para makuha natin yung gagawa na lang ng ebidensya, tanga pa, no? Mga kababayan, pag kayo po magbibigay ng... Kasi ginagawa namin sa corporate to, sa corporate ginagawa namin to. Kunwari merong sulat. Sulat yan, notice, for example. Okay, request. Susulatan namin yung ibang kumpanya. Okay, ibang department, ganon. Ang ginagawa namin mga kababayan, 2 kopya yan. Kopya ng isa, kopya ko, pipirmahan ng guard o kung sinong tatanggap ng sulat. Para mayroon akong katunayan na na-receive yung sulat. Ayun yung personal. Tapos meron pang email. Sa email mga kababayan, mas madali. Kasi nga email, makikita mo doon na talagang na-send mo sa email. Mga kababayan, ito walang kaputang-putang ina ito eh. Walang kalaman-laman to eh. Sulat lang yan eh.
paano namin mapapatunayan na pinadala mo talaga yan? Di ba? Nakuha niyo yung point ko. Paano namin malalaman na pinadala mo yan? O, sino nag-receive? Kailan na-receive? May surat ka lang. Na-receive ba talaga yan? Paano mo pinadala? Pinadala mo ba sa guard? O, pinirmahan ba ng guard yung receiving copy? O kung email ba to, in-email mo ba? Para naman tayong ginagawa tayong tanga ni Saldico dito eh. Ganyan ba tingin mo sabi mga Pilipino? Tanga? O mga DDS lang po yung pandilat na Pilipino, tanga. Bobo na niniwala dito. Kaya mga DDS mga babae, ang daling utuin eh. Kasi sa mga ganyan klaseng mga ebidensya, pinaniniwalaan kagad nila. O porket, kasi wala kasi, itong mga DDS po kasi hindi nakapagtrabaho sa corporate ata itong mga to. O, ang alam ng ata nito maghugas ng puwet. O, anong trabaho ng mga DDS dyan sa abroad? O, yung ko sa inyo, puta. Walang yung itong mga to. O, itong mga DDS na to. Kaya pasensya na, no? Medyo nainis talaga ako. Tatanga eh. Ang tatanga mga kababayan. O, visit na to. Kahit ako kaya kong gumawa ng sulat eh. O sulat. Alam nyo ito, sulat na to, pinadala ko kay PBBM to. O. Bobo ka na ng mga hayop na to. O. 18 hours working ako. Ay natin offensement na session, nadali lang ako, visit na yan. Tatanga kasi. O ito sabi pa dito. O. Ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos para sa 2025 GAA. O ngayon, ito na naman, may mga sulat-sulat na naman siya dito. Diyos ko naman. Ngayon, paano namin malalaman, no, na ito, utos si Sandro Marcos? Alam mo mga kababayan, no, alam mo yung malakas na ebidensya dito? Text message, email, di ba? Statement ni Sandro Marcos na inuutosan ka. Ba? Sabi katangahan ng mga DDS talaga, men. Alam niyo mga kababayan, no? Sa lahat po ng mga stupid na tao, ang mga DDS mo yung pinaka-stupid sa buong mundo, sa totoo lang. No? Kasi alam mo kung alam niyo yung isa sa mga characteristics ng mga ng sobrang stupid. Yung ebidensya na diyan na sa harapan mo, hindi ka pa naniniwala. Ayun yun. Oo. Kung meron pang word na mas worse pa sa word na stupid, mga DDS po talaga yun. Mga detective bobo supporter yung mga yung hayop na yan. Hindi, kasi bilang para maging DDS ka, no, hindi mo na kailangan mag-isip. No? Yung sa mga DDS mga kababayan, no, yung utak po, lang yan, display. Oo. Yung ulo po sa mga DDS po, no, lagayin lang yan ng buhok, tubuan lang ng buhok yan. O kung wala silang buhok, o yan, o lagayin ng piluka parang si Marcoleta.